Hello po, good morning po. Magandang umaga po sa ating pong lahat. Blessed Sunday po. Blessed Sunday po sa lahat. At welcome po sa ating pong Sunday worship. Una po sa lahat, purihin po natin ang Panginoon. Pwede po ba natin praise God po na magkakasama po ulit tayo ngayon, face to face. And it feels special po dahil nagkaroon po ulit tayo ng pagkakataon to have an opportunity po para po purihin po ang Panginoon at makasama po ang presensya po ng ating pong Diyos ngayon po. Alam niyo po na sa dami po ng mga nangyayari po sa paligid, wala po sa mga balita, sa mga balitaan po natin, sa mga giyera po na nangyayari po sa ibang bansa, pati po sa mga tumataas po ng mga prices. Ang bilis po ako ng mga isip po natin. Parang sometimes ito po yung focus para para mag-alala po tayo about the future. Pero ang ganda lang po na every Sunday, nagkakaroon po tayo ng pagkakataon to pause, na huminga, and to remember that God remains steady. Siya po ay faithful and siya po ay in control. Kahit na meron po tayo uncertainties about the future, makakaasa po tayo na in control po ating Panginoon. And kahit po yung paligid po natin, yung mga nangyari po sa mundo ay bago-bago, makakaasa po tayo na ang pag-ibig po ng Diyos, yung kanyang pong pagkalinga ay hindi po nababawasan dahil ito po ay palaging sapat. Kaya po ngayong umaga, magpuri po tayo na meron pong Thanksgiving at celebrate po natin ang goodness po ng Lord, i-enjoy po natin ang kanyang presensya, and let's be reminded that we lack nothing. Hindi po tayo nagkukulang sapagkat kasama po natin ang ating Panginoon. God is with us. And today po, is a good day to rest in Him, to find joy in Him, and to be strengthened by Him. Kaya po, welcome po sa ating pong Sunday service at purihin po natin ang Panginoon ng sama-sama. Sige po, as an act of worship, tayo po tayo. Ilagay po natin ang ating pong mga sarili sa presensya po natin po. Panginoon, pinupuri ko po namin at pinapasalamatan. Tunay po na Ikaw ang aming kapangyarihan, ang aming pagpapalang Diyos. Ikaw rin po ay aming tapat at dakilang Ama, kaya tinaalay po namin sa iyo ang lahat po ng papuri at pagsamba. Panginoon, salamat po sa panibagong araw po na binigay niyo po sa amin at sa pagkakataon po, Panginoon, na makapagtipon po kami para po sa aming pong Sunday worship. Salamat po sa umaga po ito, sa panibagong lakas, sa patuloy po na kabutihan po na pinaparanas niyo po sa aming Panginoon. Sa oras po na ito, kami po ay lumalapit po sa inyo. Humihingi din po kami ng tawad sa mga pagkakamali po namin, sa mga pagkukulang po namin, Panginoon. At linisin niyo po ang aming mga puso at isipan at nawa po ay bigyan niyo po kami ng tamang puso at isipan habang kami po ay sumasamba po sa inyo. Sa mga oras po na ito, Panginoon, iniimbitahan po namin ang inyong presensya. Samahan niyo po kami habang nakikinig po kami ng mensahe mula po sa inyong mga salita. Humihingi po kami ng wisdom at nawa po ay makatagpo po kami ng lakas, ng pag-asa at ng kapayapaan po, Panginoon, mula po sa inyong mga salita. We pray po na i-bless niyo po ang aming worship time today at tinataas din po namin ang aming pong kapatid, aming pong Pastor Darwin. Gabay at i-bless niyo po siya sa kanyang pagbabahagi po ngayon. Panginoon, hinihiling din po namin healing at na kailangan po ng bawat isa. We ask na patuloy niyo po na bigyan ng lakas ng aming pong mga katawan, bigyan niyo po ng katahimikan ng aming mga puso at isip. At turuan niyo po kami, Panginoon, na mas depende po sa inyo, lalo na po sa mga panahon po. And Lord, ikaw po ang magbigay ng comfort, ng renewal, and ng rest po, Panginoon, sa bawat isa. At ngayon po, Lord, gabayin niyo po ang buong service namin ngayong umaga. Pagpalain niyo po ang aming pagsamba, ang aming pong pakikinig, at ang aming pong fellowship po, Panginoon, ngayong umaga.
Wala po kami ibang itataas, Panginoon, kundi kayo lamang. Muli po, pinupuri ko po namin, pinapasalamatan at tinatangkilik. Ito po aming samot na langin sa ngalan po ng Panginoon Jesus na aming po tagapagligtas. Tayo pong lahat ay magsabi po namin. Amen. Amen. Sige, mahalin na po namin po. Thank you.
Tuwing tayo magsasamba, parati natin ginagawa ang Lord's Supper. Dahil ito hinabili sa atin ng ating Panginoon upang parati natin may alalahanan sapagkat siya po ay nagligtas sa atin. Kaya basahin po natin sa 1 Corinto chapter 11 verse 23 to 28. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabi siya pagkanulo, ang Panginoon Isus ay dumapot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito,
ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa paraan di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng taong sarili niya bago kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Suriin po natin ang ating mga puso at humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay natin pagsaluhan ng simbolo ng katawan ng Panginoon. Ngayon naman, pagsaluhan natin ang simbolo ng dugo ng Panginoong Hesus. Tayo po'y makikinig ang mensahe ng Diyos na ibabahagi po sa atin ang ating kapatid na si Pastor Darwin. Kaya pala walang copy. Good morning po sa ating lahat. Purihin po natin ang Panginoon. Ako nga po si Brother David. Ay, parang nakakalimutan niyo. Kaya natin hindi na face to face. Kamusta po ang bawat isa? Sana po panigurado sa tulong po ng Panginoon tayo po ay nasa mabuting kalagayan. Hindi nga sabi nga po ni Pastor Robic, dami pong nangyayari, no? Na nagtaas yung gasolina, no? May mga gera, no? Hindi natin alam na baka ito na nga yung sinasabi ng mga end times na tinatawag, no? Kaya tayo po ay patuloy na nagpupuri, sumasamba sa ating Panginoon, no? Dito po yung ating in return na dahil tayo po ay kanyang binibiyayaan, inaalagaan, iniingatan. No? In return, tayo po ay magpasalamat sa magpuri at sumamba sa Kanya. No, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay The Lion's Den. No? Alam nyo na to itong kwento na to Kung titignan po natin, ito po ay isa sa kilalang kwento sa Old Testament. Ito po ay kwento ni Daniel. No? Dumating po kasi yung time na nung ikatlong taon na ng paghahari ni ano pang basa nito? Jehoiakim, no, ng Jerusalem, no? Sila po ay sinalakay ng bansang Babylonia, no? No, sa pangunguna ng haring Nebuchadnezzar, no? At sila nga po ay nasakop na bihag. No? That time, iniutos ni haring Nebuchadnezzar na pumili dun sa mga bihag ng mga Israelita ng mga kabataan, no? Mula sa mga angkan ng mga hari at ng mga maharlika. Kinakailangan daw ito ay makisig, malusog, matalino, mabilis kumilos at madaling matuto. No? Yun ang sabi. No? Sila daw ay sasanayin ng 3 taon, no? Tuturuan sila ng mga wika, mga panitikan ng bansang ng Babylonia. No?
upang ito ay maging lingkod daw ng hari. No? No? At isa nga po dito na napili ay si Daniel. No? Si Daniel, kasama rin daw sila Hananias, Misael, at Azarias. No? Sila po yung mga napili. At gano'n na nga po yung nangyari. No? At nung sila na nga po ay sinanay, at sila nga po yung naging lingkod ng hari. At nung ang hari na po ng ng Babylonia ay si Haring Dario, no? Kabilang na nga po rito dun sa 3 administrador na namamahala nung kaharian ay si Daniel, no? At si Daniel po ay yung natatangi sa kanilang lahat, no? Kasi kung babasahin po natin yung mga unang chapter, maraming mga ginawang si Daniel, no? Nakapagpaliwanag nung panaginip ng hari, no? Yung pati yung sulat dun sa pader, no? Na-interpret niya, no? Kaya itong nangyari na nga po ito, siya yung alam nila Haring Dario na medyo natatangi itong si Daniel, no? At dahil nga po sa kanyang pambihirang kakayanan, medyo sa kanya yung mga ibang administrador at ibang governor, no? Medyo inggit sa kanya, no? Galit sa kanya, no? Kaya binalak siya na gawa ng hindi masama, no? At sinusulan nga po ng mga kasamahan niya ng mga administrador at mga governor si Haring Dario na gumawa daw ng kautusan na walang mananalangin sa loob ng 30 araw. Yun po yung sinabi niya. At ang nangyari nga po, nasulsulan nila si Haring Dario at gumawa nga po ng kautusan. At nung nagawa na nga po itong kautusan na to, ang kaparusahan kapag lumabag ay itatapon doon sa kulungan ng mga leon. At ang nangyari nga po, sumunod yung mga tao. Pero ang ginawa po ni Daniel, kung ano po yung usual na ginagawa niya. Kasi siya po ay sa loob ng isang araw, 3 beses siyang nananalangin at nagpupuri sa Panginoon. Doon sa kanyang bahay, doon sa may bandang itaas daw, sabi sa Biblia, na bukas daw yung bintana na nakatapat sa bayan ng Jerusalem. At nakita nga po, no, sinubaybayan siya ng mga kaaway niya, no, at isinumbong siya kay Haring Dario, no. Sinubaybayan siya at isinumbong siya, no. At nang marinig nga daw po ito ng hari, sobra siyang nabalisa kasi medyo malapit si Haring Dario kay Daniel, no. Kasi nga siya ay nalulugod sa kanya dahil sa kanyang aking kakayanan, no, sa pamamagitan ng Panginoon, no. Gusto niyang tulungan si Daniel, no. Kaya lang wala siyang magawa dahil meron ng kautusan na ibinigay. Buong maghapon siyang nag-isip at naghanap ng paraan upang maligtas si Daniel, pero wala siyang magawa, no. Kaya kasi yung that time, kapag utos ng hari, wala na, hindi na mababawi. Kaya napilitan na iutos ni Haring Dario na ipahuli si Daniel at ipahulog doon sa kulungan ng mga leon, no? Ganun nga po yung nangyari. Ganun nga po yung nangyari, no? Ikinulong si Daniel at tinakpan ng malaking bato yung kulungan ng mga leon at sinelyuhan pa, no? Parang sinelyuhan pa, no? Ang nangyari, kinabukasan, bumalik si Haring Dario sa bumalik si Haring Dario para tignan si Daniel dun sa kulungan ng mga leon, no? At sabi nga po sa Book of Daniel, chapter 6, verse 20 to 23, no? Ang sabi po dito, pagdating doon, malungkot siyang tumawag, no, si Haring Dario. Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon? Verse 21, sumagot si Daniel, mabuhay ang hari.
Verse 22, wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Verse 23, dahil dito, labis na nagalak ang hari at iniutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Sabi po sa pinakahuli, no? Ang sabi, sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. No? Paano po, no, mga kapatid, paano po natagpuan ni Daniel ang kaligtasan doon sa lugar na kinakatakutan ng lahat? Hindi po napunta si Daniel doon sa yugib o lugar ng mga leon dahil siya ay kulang sa pananampalataya, hindi po. No? Sa katunayan, napunta siya doon dahil pinanatili niya, no, ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Nagdasal at nagpuri siya sa Panginoon ang ginawa niya kahit na naglabas ng kautusan na walang mananalangin sa loob ng 30 araw. No? Nanindigan po siya habang ang iba ay sumunod sa pinag-uutos. Ang sinunod niya ay ang kaparaanan ng Diyos. Hindi po niya sinunod yung kaparaanan ng tao. Hindi po pinili ni Daniel ang panganib. Ang pinili po niya ay ang katapatan niya sa Panginoon, no? Yung faithfulness niya sa Panginoon. No? Kung titignan po natin, ang pananampalataya niya ay nagdala sa kanya sa isang bagay na nakakatakot. Yun nga po, no? Yung kanyang kagustuhan na papurihan, sambahin ng Panginoon, nananalangin siya, no? Pero alam niya na ang kaparusahan na utos ng hari ay itatapon sa kulungan ng mga leon. So, gayunpaman, no? Ang kulungan ng mga leon ay tila kanyang parang kaparusahan nga, no? Pero naging lugar ng kanyang kaligtasan doon ayon sa kwento. No? Kung titignan po natin, totoo yung mga leon, no, na mababangis, no? Totoo yung panganib o yung banta, no? Dahil yun yung kaparusahan, no? Pero mga kapatid, totoo ang ating Panginoon. No? Sabi nga po, no, ulitin lang po natin sa Daniel chapter 6 verse 22. Sabi rito, wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niya wala akong kasalanan, ginagawa masama laban sa inyo. Hindi inaasahan ng mga kaaway ni Daniel, no, na ito yung mangyayari. No? Akala nila si Daniel ay papatayin ng mga leon. No? Pero sa halip, na naging patunay ito, no, ito ay patunay katibayan na nasa kanya ang Panginoon. Gayon din po sa atin mga kapatid, nasa sa atin ang Panginoon, no? God is with us. Minsan, ang pinakaligtas daw na lugar ay hindi yung sa labas ng panganib, no? Kundi sa loob ng ating pagsunod, yung ating obedience. No? Ano po yung pwede natin na matutunan dito mga kapatid? No? Minsan po kasi hindi palaging iniiwas ng Diyos ang kanyang mga anak o yung mga tao mula sa panganib, no? O problema o pagdurusa. Minsan, hinahayaan niya na maranasan ito upang ipakita ang mga bagay na tanging yung panganib, pagdurusa lamang ang makakapagpahayag sa atin. No? Ibig ko pong sabihin, halimbawa ay kapag po tayo ay humingi o nanalangin sa Panginoon ng kunwari katatagan, no? Humingi tayo ng kalakasan, ng karunungan o kaya ng kapayapaan. No? Madalas po, ang ibinibigay po sa atin ay problema, pagdurusa o sitwasyon sa buhay natin. No? Kasi yung problema na yon, yung pagdurusa na yon,
o yung sitwasyon na yun ang magbibigay po sa atin nung hinihingi natin na katatagan, kalakasan, karunungan at kapayapaan. No? Doon po tayo matututo. No? Kaya po mga kapatid, totoo po ang presensya ng ating Panginoon. No? Matibay po ang kanyang proteksyon sa atin. No? Higit po ang kapangyarihan ng ating Panginoon. No? Ang mismong lugar na inaakala nilang sisira, no, kay Daniel, yung Lion's Den, ito po yung lugar na nagpaiba sa kanya, no? Lalo siyang na-distinguish, no? Lalong napalapit sa kanya yung si Haring Dario, at lalong nagpuri sila at naniwala doon sa Diyos na sinasamba ni Daniel. No? Minsan, sa buhay po natin, yung ating pong Lion's Den na tinatawag, maaaring ito po ay yung pong hirap natin sa trabaho, no? Minsan yung Lion's Den natin ay ito yung mga parang yung may mga umaaway sa atin, no? Parang gano'n, no? Minsan yung Lion's Den natin sa buhay natin yung pressure na nararanasan natin, no? Parang mga gano'n po mga kapatid. Pero ang kagandahan po nito mga kapatid, stay faithful sa Panginoon, no? Manatili po tayong tapat sa Panginoon, no? Parati po natin sinasabi yan na parati po tayong lubos na magtiwala, umasa at tumipindi sa Panginoon. Minsan po kasi yung ating pong pagsunod sa Panginoon, hindi po tayo nakakaiwas sa mga problema, no? Pero yung ating pong pagsunod palagi po nitong inilalapit tayo sa Diyos sa atin, no? Sa gitna ng problema, no? Kaya po, kadalasan po, hindi inaalis ng Diyos yun, yung mga bawat problema o mga bawat banta o pagturusan. No? Katulad nga po nung nangyari kay Daniel, no? Ang pananampalataya po natin ay hindi po ito tungkol sa pag-iwas sa mga leyon, no? Ito po ay tungkol sa pagtitiwala sa Diyos na patatahimikin niya yung mga bibig ng mga leyon. No? Sapagkat alam po natin na Panginoon na hindi natin, alam po ng Panginoon na hindi natin ito kayang labanan na mag-isa. Kaya po mga kapatid, huwag po tayong manalangin na maging konti lang or mawala yung mga leyon sa buhay natin. No? Manalangin po tayo para sa mga higit na pagsunod. No? Manalangin tayo na lalo tayong maging obedient, o sumunod sa Panginoon, sa mas maging greater yung ating obedience sa ating Panginoon. Dahil, ang sabi nga po, ang pagsunod po, yung ating obedience ay susi na nagpapabago ng panganib o problema sa buhay natin. No? At ito nga po ay tungo, ito ay nagdidirect sa ating kaligtasan. Kaya po, purihin po natin ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Amen. Pwede ako magbigay ng example na narinig ko rin sa YouTube. Si Daniel po, yung pinag-usahan siya, nilagay siya doon sa mga leon. Pero pinapakain niya pala ng mga leon. Kaya nang umarap si Daniel sa hari, ito patay niya sana siya. Sabi, 10 taon. Kasi nakita nila na ang mga leon. Hindi sa inano, kundi parang naglalambing pa yung mga leon. Sa kay Daniel. Tapos sabi niya, Haring Dario ba yun? 10 taon kitang na ako nag-serve sa'yo. Pero itong mga leon na kasama ko lang ng 3 buwan. Hindi ako minamahal pa nila. Wala na Lord ko. Kaya yung Panginoon sa kanya. Dahil tuloy din siya na nagdasal. Salamat
dakilang Diyos ng makapangyarihan. Muli pasasalamat po sa oras na ito sa aming katatapos na pagsamba. Panginoon, salamat po muli sa bagong mensahe na naman na patuloy kami napapalalahan sa pamamagitan ng aming kapatid, si Pastor namin. Muli pasasalamat po sa pagkabay mo sa kanya at sa taglay ng Holy Spirit, sa karunungan at kaalaman na patuloy kami tinutuloy. Muli ang mensahe ngayon ay malaking pakinabang sa aming mga buhay at pananampalataya. Salamat po at patuloy kami minumulat upang mapaghandaan ang mga nangyayari ngayon sa mundong ito. Ramdam na po namin ang mga palatandaan na sinasabi at ang propesiya na nalalapit na pagbabait ng Panginoon Jesus. Kaya po, Panginoon, patuloy kami nananalig, nagtitiwala at dumadalangin sa inyo na huwag mo kami pababayaan. Nawa po ay patuloy ng palakasin ang Espiritu ng bawat isa. At sana'y patuloy mo kami gamitin at ikay kasama ng banal na Espiritu sa aming patuloy ng paglilingkod sa inyo at sa aming mga minimisyon sa panahon ito. Muli po sana itungin mo sa aming mga puso na mas lalong magmahal at maging mapakumbaba sa aming kapwa. Ganun din na maging matatag at tumibay kami sa mga pagsubok na aming mararanasan. Kaya po, Panginoon, walang hanggang pagtitiwala po namin sa inyo na harapin lahat na ito sapag kayo lamang aming tunay na maasahan. Muli po sa oras na ito sa aming pagtatapos, ay patuloy ko aming ingatan, gabayan ng bawat isa at bigyan ng maraming pagkakataon na mapanatili namin ang aming mabuting kinalapanan sa buhay. Pagpalain po muli ang aming buong maghapon at tanggapin naman ninyo ang aming papuri pagsamba at karangalan. Kaya aming dinadalangin sa matapos na pangalan ng aming Panginoon Jesus na aming tagapagligtas. Tayo po'y magsabi ng Amen. Amen. Po tayo, picture na po tayo Picture. Anak, Picture taking. ko lang ganyan. Ito yan ay sakit. Walang nakapatulog. Parang ano, bilang sa bigas. Dati dapat boy ka tayo. Tayo na boy ka. Girl lang ang hindi. Sabi ko siya na tayo. Parang Roger. Hello, Roger. Roger Moore. Sabihan niyo dito sa Lord. Dito. Ay, kulang yan. Yan. Magalang po ba kayo nag-picture? Anak. Sabi ka doon natin yung kay Ate Ay. Kaya ba? Kaya ba? The PowerPoint. Meron pa na. Hindi po matatakpan mo yung camera. 5 seconds po, 10. 5 na lang. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. 5, 4. Isa ka. Sige po, Kailangan mo ito. yung para kanto. Gawin mo ng 6. Tumawad ka. Tumawad isa. Then na po yung sunod. Then na. Pag po 10, mabagal 10. 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. No, pagka 10 mabagal. Pagka 5. Yung hot dog namin. Bye-bye, Mars. Si Anto. God bless.
Bye-bye, Ate Alisa. Alicia. Kasi Ayun. Ben, bye-bye. may hotdog. Ito po yung pagkain natin ngayon, hotdog. Sige, yan po bumili. Bakit yung